Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Welcome po sa isa na namang talakayan dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, subscribe na po kayo. Kung nanonood po kayo ngayon sa Informador, ano po ito, sa Facebook or sa Meta, kung hindi po kayo diyan naka-follow, follow na po kayo. O mga kabunyog, mga kababayan, usapan natin tong si Congressman Leandro Libeste. Nararamdaman niya na ngayon ang pressure. Nararamdaman niya na yung pressure. Nung una kasi, laban siya ng laban, hindi niya naiisip na pag pinagkaisahan din siya ng mga kinakalaban niya, mabigat na laban niya. Yan yung sinabi sa kanya ni Senador Ping Lacson, wag bara-bara. Totoo, kung lalabanan mo ang korupsyon, maganda yan. Pero ang isipin niya rin, mayroon bang makukuhang buta sa kanya? Ang akala niya, walang makukuhang buta sa kanya. Ngayon, mayroon eh. Mayroon eh. Tulad nung bininta niya yung shares ng Spinek, yung Solar Philippines, niya, isang negosyo niya. Ang dami kasing tinayong korporasyon ni Libeste, lahat tungkol sa solar. Mayroon siyang holdings corporation, yung Solar Philippines, Solar Philippines Public Holdings Corporation. Mayroon naman siyang Spinek. Mayroon pa siyang Solar para sa Bayan. Yung Solar para sa Bayan, yan yung yan yung kinuha niya ng legislative franchise. Pero yung bininta niya naman sa kay Pangilinan, yung Spinek. Yung Spinek, yun ang bininta niya. Pero mayroon pa rin siyang shares doon. Mayroon pa rin siyang shares. Ang bumili ng Spinek niya, yung renewable energy arm, yung mga nagde-develop ng solar, na negosyo ng Meralco. Kaya yung tawag doon, MGen. Yan yung bumili ng Spinek na negosyo ni Libeste sa solar. Kaya lang, hindi naman lahat binili. May naiwan pa rin na shares kay Libeste. Majority lang ang binili ng MGen, yung renewable energy arm ng Meralco. Ang majority owner na ngayon, ang may control na nung Spinek ay si Pangilinan na. Kasi binili na nga yung maraming shares. Mayroon nang natitira na lang na shares kay Libeste. Kaya lang ngayon, nalalagay sa problema itong si Libeste. Bakit? Unang-una, may penalty nga. Ang penalty ay may 12,000 megawatts na commitment si Libeste na isusupply sa gobyerno. Hindi naman nasunod. So, pinipinalay siya ngayon ng Department of Energy sa halagang 24 billion. Ang tanong, sinong dapat magbayad ng penalty na yon? Ang sabi ang sabi ng Spinek at ng MGen, hindi silang magbabayad niyan. Kasi ang nakakuha ng kontrata na yun na 12,000 megawatts, yung SPPH, yung Solar Philippines Public Holdings, hindi Spinek. Ngayon, para hindi magulo, kasi talagang hinahanap, hinahabol na si Libeste sa ganyan. Ang ginawa ngayon, si Libeste, nag-resign na siya. Anumang posisyon doon sa Spinek, at saka yung binuong korporasyon ng Meralco, yung Mtera Solar Philippines, nag-resign na rin bilang board of director si Libeste. Kumbaga, kumakalas na si Libeste doon sa mga korporasyon na associated kay Pangilinan. Yung mga binili ni Pangilinan sa kanya, dati, member pa ng board niyan si Libeste. Ngayon, nag-resign na. Bakit? Inamin din naman ni Libeste. Sabi ni Libeste, talagang hinahanapan ng butas yung mga kumpanya, korporasyon na may association sa kanya, ay hinahanapan talaga ng butas. Kaya sabi niya, para hindi daw madamay sa problema niya, nagre-resign na siya. Yun. Kasi ganun din talaga ang syempre ng Meralco. Binili nila yun kay Libeste. Ang iniisip nila, walang problema itong pinasukan nilang ito. Ngayon, ang daming problema na lumilitaw. Ang daming problema na pinapanagot si Libeste. Ayaw madamayin siyempre niya ng Meralco ni Pangilinan. Kaya,
para makalibre ang Meralco, MGen, at saka yung Spinek, pinapaano na, nagre-resign na si Libeste. O, yan yung dapat maisip din ni Libeste, na hindi lahat ng bagay ay kaya niyang kontrolin. Nung nagsimula siya magnegosyo, akala mo, genius siya na ang galing niya talaga. Hindi. Malaking bahagi ng kanyang mga nakuhang pabor, kontrata ay dahil sa koneksyon ng pamilya. Yung father niya, dating gobernador ng Batangas. Yung mother niya, senadora. Hindi naman mabibigay sa kanya yung mga kontrata na yun kung hindi dahil sa koneksyon ng mother niya, ng nanay niya. Hindi naman siya mabibigyan ng prangkesa nung solar para sa bayan kung hindi dahil sa koneksyon ng kanyang ina, ng nanay niya. Kaya ngayon, nare-realize niya na ngayon siguro, hindi normal yung kanyang pagkakakuha ng mga kontrata sa gobyerno. Yung mga pabor, pribilehe yung nakuha niya dahil yun sa politika. O ngayon, ano siya, kinakalaban niya ang lahat sa politika. Parang siya na lang yung pinaka walang ano, walang walang katiwalian. Hindi pala eh. Ang dami niya rin palang atraso. Unang-una, yung binigyan ng prangkesa na solar para sa bayan, hindi naman ginawa yung obligasyon. Hindi naman nagawa yung obligasyon sa ilalim ng prangkesa. Tapos yung kontratang 12,000 megawatts, 1% lang pala ang nagawa. So ang dami niyang paglabag. Ang dami niyang paglabag ni Libeste. Kaya ngayon, pinapanagot siya dito. Ngayon, si Pangilinan naman ng MJ, ng Meralco, ayaw niyang madamay sa mga problema ni Libeste. Kaya pinagre-resign na ngayon. So nagre-resign na ngayon si Libeste. Yan yung dahilan niyan. ha? Inamin naman ni Libeste, sabi niya para hindi na madamay itong mga kumpanyang ito, korporasyon, sa mga problema ko, ayan, ako nang magre-resign diyan. Yun ang ano niya. Ngayon, mare-realize niya, hindi lahat ng bagay kaya niyang kontrolin. Hindi lahat ng bagay ay papabor sa kanya. Hindi lahat ng bagay mangingibabaw siya. Nangibabaw siya noon, nabigyan siya ng pabor, pribilehiyo noon dahil sa koneksyon ng nanay niya. Ngayon, marami siyang kinakalaban. Kinakalaban niya ang administrasyon, kinakalaban niya ang mga kongresista. Ay talagang pagkakaisahan din siya niyan. At ngayon, nasusubok yung kanyang ano diyan. Wala ba siyang issue? Wala bang issue sa kanya? Lumilitaw, marami rin eh. Kaya yung ano rin, yung Meralco, yung MGen ni Pangilinan, ayaw ding madamay. Kaya para hindi na madamay, nagre-resign na si Libeste doon sa mga korporasyon na yon ng associated kay Pangilinan. Yan. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.